Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, marami pong salamat, Ama. Nasapit naming muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po na sa kabila ng aming kalagayan, araw-araw ay binabaka ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig at mga kapigatian. Ikaw, Ama, ang lagi naming kasama at patnubay. Dama namin sa aming buhay kung paano mo kami ipinagmamalasakit. Kaya kahit mahirap ang mga paglalakbay, bawat araw ay nanumilipas ay aming natatawid. Dahil sa tulong mo po, Ama, dahil sa patnubay at lakas mong kaloob sa amin. Sa kabila po ng kahirapan ng mundo, iba't ibang suliraning aming nasasagupa, ikaw ang patuloy na nagkakaloob ng aming pangangailangan at nang lunas sa aming mga suliranin. Di namin kayang isa-isahin, Ama, ang mga gawa mo sa aming buhay. Ngunit mababasa mo ang laman ng aming mga puso kung gaano ang paghahangad namin na tumanaw ng utang na loob. Kilalanin ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Pakitanggapin mo po sana ang bawat isa sa amin. Huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkatao. Patawarin kami sa aming mga sala. Linisin mo po ang aming puso at kaluluwa. Maging karapat-dapat nawa ang aming pagsamba para sa kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong pag-alalay sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga panahong kami nangangailangan ay naroon ka. Ang lagi kaming ipamagitan sa Ama. Minsan pa'y nagmamakaawa kami sa iyo. Pamagitan mo kaming muli sa Kanya ngayon. Maging dapat po ang bawat isa sa amin. Ang aming pagsamba. Tanggapin mo po, Panginoong Hesus. Maging karapat-dapat na handog ang aming mga pagkatao. Ama, pakigayak ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga aral. Mga aral mong itinuro ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo na aming sinasariwa upang sa aming abang kalagayan mamalagi itong patnubay namin at sanglaw upang walang sino man sa amin ang maligaw at maagaw ng kaaway ng pananampalataya.
kundi kaming lahat ay makarating sa piling mo, sa pananahanan sa bayang banal. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa piling namin hanggang sa matapos ang pagtitipong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, marugdog po na hangarin ng bawat responsableng magulang na maipaganda ng isang maliwanag na kinabukasan ng kanilang mga. Kaya sa kabila po ng kahirapan sa buhay, karamihan sa mga magulang ay nagsisikap na maipagkaloob sa mga anak ang edukasyon. Ito rin ang isipan at pinagpupunyagian ng maraming mga ulirang mga kabataan, lalo na ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit dapat po lagi nating magunita na ang buhay natin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang. At ang lahat ng mga bagay na pinagsusumakita ng tao dito sa mundo ay mayroong wakas. Kaya dapat mag-ingat ang mga kabataan na huwag gugulin ang lahat ng kanilang panahon at pagsisikap ukol lamang sa mga bagay sa buhay na ito. Ang higit po sa lahat, dapat pagkukulan ng panahon at pagsisikap ng mga kabataan ay ang kanilang kaligtasan sa araw ng paghukom. Paano matitiyak ng mga kabataang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Noon pa ay mayroong panawagan ang mga apostol sa mga kabataang Iglesia ni Cristo na dapat nilang gawin sa gitna po ng maraming kasamaan sa mundo. Ano yun? Sabi ni Apostol Juan sa 2:13 at 28, kayo'y sinusulatan ko mga binata. At ngayon, bumunti kong mga anak. Ano po yung panawagan ng mga apostol sa mga kabataang Iglesia ni Cristo? Upang hindi mapahiya, manapay tiyak na maligtas sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Apostol Juan, kayo'y sinusulatan ko mga binata sapagkat inyong dinaikang masama. At ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Ano po ibig sabihin nung magkaroon tayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan ni Kristo sa Kanyang pagparito? Tiyak tayong maligtas. Kailangan tayong manahan sa Kanya. Mga anak, manahan kayo sa Kanya. Paano yun? Paano makapananahan sa Diyos ang mga kabataan? Sino po ang ipinakikilala ng Biblia na nananahan o talagang nasa Diyos? Sa unang Juan 2:5, ang sabi ng Biblia, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wakas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ano katumbas nun? Na tayo'y nananahan sa Kanya, sa Diyos. Hindi tayo maaring magmalat kayo sa harap ng Diyos, mga kapatid. Ang sino bang Iglesia ni Cristo na hindi po tumutupad sa lahat ng mga kautusan ng Diyos ay hindi nananahan sa Diyos. Kaya hindi sila tunay na Iglesia ni Cristo. At hindi sila pinananahanan ng Diyos.
Ano po ang masamang ibubunga nito? Tiyak na sila'y mapapahiya. Hindi sila maliligtas sa araw ng pag-upo. Kaya huwag tayong papayag na mahiwalay sa Diyos. Patuloy tayong manahan, lalo na kayong mga kabataan. Mamalaging nananahan sa Diyos. Huwag kayong pumayag na dumating ang pagkakataon sa inyong buhay na mahiwalay sa Diyos. Ano yun? Ano ba yung makakapaghiwalay sa atin sa Diyos? Sa mga kabataan. Sa unang Juan 2:14 hanggang 15 at hanggang 17 pa. Ang pag-ibig sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya nga, ano ang mahigpit na pinagbabawal ng mga apostol? Sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Kapag ihiwalay yan sa Diyos. O ang mga bagay na nasa sanlibutan. Alin ba yung mga bagay sa sanlibutan na hindi dapat ibigin? Ang lahat ng nasa sanlibutan. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sa madaling salita, ito po yung iba't ibang mga kalayawan, iba't ibang kasamaan at mga kasalanan na naghahari po sa daigdig. Sino po ba ang laging nakabilad sa iba't ibang kalayawan at tukso ng Diablo? Di po ba sa mga kabataan? Ito ang nakikita natin sa realidad ng buhay. Ang maraming kabataan ng sanlibutan ay nabuyo sa mga kahalayan at kalayawan. Ito ang labis na ipinag-alala ng mga apostol noon. Ito rin ang ikinabahala ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Kaya inihanay nilang leksyon ito upang manawagan sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano po ang kasamaan ng pag-ibig sa sanlibutan at sa lahat ng mga bagay na ito? Ang sabi, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sa halip, ano ang masamang nagagawa ng mga umiibig sa sanlibutan? Santiago 4:4 ang sabi ng Biblia, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Wala naman sinong magsasabi na hindi ko iibigin ang Diyos. Pero yung pag-ibig sa sanlibutan, ang katumbas nun, hindi ka umiibig sa Ama. Maaaring sinasabi mong hindi mangyayari na maglalaho ang pag-ibig mo sa Diyos. Pero wala kang kamalay-malay dahil umiibig ka sa sanlibutan o sa mga bagay sa sanlibutan, unti-unti naglalaho ang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Anong tawag ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na umiibig sa sanlibutan? O nabubuhay sa iba't ibang kalayawan at kasamaan? Ang sabi ng Biblia, mga taksil. Bakit taksil? Ano bang inaasahan ng Diyos sa atin bilang mga lingkod niya sa mga huling araw? Tayo po ang inaasahan niyang magiging sapat sa Kanya. Sapat sa pagsunod sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Sapagkat ito ang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Kaya anong babala ng Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Isa nyo. Kaya anong mahigpit na tagubilin lalo na sa mga kabataang Iglesia ni Cristo? 2 Timoteo 2:22. Sabi ng Biblia, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Mga anak,
bata pa, nagsisimula pa lang magkaroon ng isip, kaunawa sa mga bagay sa mundong ito. O anuman ang edad ng isang anak, kahit siya'y malaki na. Ito, tagubilin. Mahigpit na tagubilin sa mga anak, sa mga kabataan. Iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Kasi mula sa ang bata ay magkaroon ng isip sa mga bagay sa sanlibutan, doon nagsisimulang mag-develop yung mga paghahangad sa mga bagay ng sanlibutan, lalo na kung ang isang anak ng Iglesia ni Cristo ay halos araw-araw ang kanyang kahalubilo mga anak na taga-sanlibutan. Ano-ano ba yung masasamang hilig ngayon ng mga kabataan ng sanlibutan, mga kapatid? Lalo na yung mga tinatawag ng mga teenagers. Magsusugal, nightlife, walang taros na pagsasaya, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paglalasing, pakikipagbarkada. Yung pakikipagbarkada o pakikipagkaibigan, hindi naman masama. Pero pipiliin mo. Kasi kung ang kabarkada mo o kasama, kaibigan, nabubuhay sa kasamaan, sa anumang mga bisyo, nagiging masama ka na rin. Ma-influensyahan ka. Hindi mo maiiwasan yung masamang hilig ng kabataan kasi yun ang kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ng Biblia, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Paano? Paano ka makaiiwas sa masamang hilig? Huwag kang sasama sa kanila na mahilig sa masasamang gawain o sa mga kalayawan. Pakikipagsabwatan sa mga magnanakaw. Gumagawa ng illegal na gawain. Iwasan yan ng mga anak. Ano pang hilig ng masamang hilig ng mga kabataan? Ang pagpapakalabis sa paghahangad o pag-ibig sa salapi. Ano pa't naglaho na ang pag-ibig sa Diyos? Yung salapi per se, hindi naman masama Yung pag-ibig sa salapi. Greediness. Pagkagahaman. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Lalaho ng pag-ibig mo sa Diyos. Naroon na ang iyong tiwala. Susugal ka na. Di ba? Naroon na tiwala mo. Hindi na nakalagak sa Diyos ang iyong pag-asa. Kaya ka nagsusugal, gusto mo magkapera, lumaki ang iyong pera, salapi, yumaman ka. Pero sino pinagtiwalaan mo? Hindi ang Diyos. Hindi yung masamang gawain. Ano mahigpit na tagubilin ng Diyos, lalo na sa mga kabataang Iglesia ni Cristo? Iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Ano ang sa halip na dapat pagsikapan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo? Ang sabi sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Mga anak na nagtitiwala sa Diyos, na laging tumatawag at nananalangin sa Diyos. Mga anak na nagbibigay lugod sa Diyos dahil sa ang buhay nila nakasalig sa kanyang mga kausap. Yan sana kayo, umanay, mga kapatid. Mga magulang, kung ganitong mga diksyon para sa ating mga anak, tatandaan din po natin lagi sa ating mga puso. Sapagkat ito ang lagi nating isasariwain sa kanila. Ipaalaala natin sa kanila. Lalo na sa mga pagkakataong kailangan po nila ang ganitong mga pagpapayo. Paano makaiiwas ang mga kabataan sa masasamang hilig o makamundong pagnanasa? Roma 12:2, ang sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
Ano dapat gawin upang hindi tayo masangay sa takbo ng mundong ito? Ay sabi, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya yung sinasabi kanina ng mga anak na laging tumatawag at nananalangin sa Diyos, ginagawa yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sila yung mga anak na hindi umaayon sa takbo ng mundo. Sila yung mga anak na makikita mo ang malaking pagkakaiba ng buhay nila sa mga kabataang taga-sanlibutan. Makikita talaga, Iglesia ni Cristo yan na basa. Magalang, sunurin sa magulang, hindi lumalabag sa batas. Mga kapatid na nasa kabataan pa, bulayin ninyo sa inyong puso ang leksyong ito. Mga aral ng Diyos na dapat ninyong isa puso at huwag lilimutin kailanman. Manahan kayo sa Diyos sa paraang mabuhay kayo na masunurin sa lahat ng kanyang mga kautusan upang tiyak na kayo ay maligtas sa araw ng paghuhukom. Ano babala ng Diyos sa mga lingkod niyang kabataan na nagpapakalabis sa paggamit ng sanlibutan? Ginagawa ang anumang nakapagpapasaya sa kanya kahit labag sa kalooban ng Diyos. Ang buhay ay parang buhay ng kabataan taga-sanlibutan. Ecclesiastes 11:9 hanggang 10, sabi ng Biblia, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ito yung mga anak, mga kabataan ang ginagawa, yung nagpapasaya ng kanilang sarili. Kung ano yung maganda sa kanilang paningin, yun ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, nabubuhay sa sariling kalooban. Hindi nila alinsana kung nalalabag nila ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang nababala ng Diyos sa kanila? Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Hindi maliligtas ang mga kabataang Iglesia ni Cristo na nagpapakabuyo sa mga kalayawan at kasamaan. Ano po ang buong pagmamahal na ipinapayo ng Diyos sa lahat ng mga kabataang Iglesia ni Cristo upang makapanahan sa Kanya at maligtas? Ang sabi ng Biblia, ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Inuulit namin, mga magulang, tandaan po ninyo ito. Tandaan natin ang leksyong ito ng kapatid na Eranio Manalo. Sa ating abang kalagayan ngayon, tayo ng mga magulang ay may pananagutan sa harap ng Diyos na magturo, gumabay at dumisiplina sa ating mga anak kahit sila'y malalaki na. Ang totoo, kahit sila'y may mga anak na. Hindi lang sila, kundi yung kanilang mga anak, ang mga apo. Kasamang dapat pinagmamalasakit ng mga magulang. Tupad po natin sa ating mga kabataan ang mga kautusan ng Diyos na dapat nilang igalang at sundin habang nabubuhay upang sumakanila ang Diyos. At kailanman ay hindi sila pabayaan. Darating ang panahon, mga magulang, iiwan natin sila dahil sa kamatayan. Bawat tao dinarat na ng kamatayan. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Mamaya, bukas, sa makalawa,
Pero isa ang ating natitiyak. Darating ang araw na tayo papagpapahingahin ng Diyos. Huwag tayong papayag na maiwan natin sila, ang ating mga anak, na labis na nag-aalala ang ating puso. Kung ano ang kanilang magiging kapalaran kapag wala na tayo. Ano po ang dapat nating tiyakin bago magpantay ang ating mga paa sa libingan? Na sila'y sapat sa pagsunod sa Diyos. Matatag ang pananampalataya at matibay ang pagtitiwala sa Diyos. Maiwan man natin sila, panatag tayong magpapahinga na sila ay nasa mabuting kalagayan sa ilalim ng pagkalinga at pangangalaga ng Diyos. Higit sa lahat, matibay ang ating pag-asa na muli natin silang makikita sa araw ng pagkabuhay na maguli. Mga kabataan, mga anak, gusto ninyong maging mabuti ang inyong buhay sa daigdig at magwakas sa pananahanan sa bayang banal sa piling ng Diyos. Ano panawagan ng Diyos sa inyo, sa mga anak, lalo na sa panahon ng kanilang kabataan. Sa Ecclesiastes 12:1 at 7. Sabi ng Biblia, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay din. Anong ibig sabihin? Alalahanin ninyo ang Diyos na manlilikha sa panahon ng inyong kabataan. Paglingkuran at sundin ninyo ang Diyos. Siya ang inyong ipagpauna sa inyong buhay sa lahat ng panahon at sa anumang sitwasyon ng buhay. Mabuhay kayo na laging nakasali sa kanyang mga kautusan. Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay habang kayo ay nabubuhay. Habang hindi pa dumarating ang araw ng ating kamatayan o ang araw ng kadiliman o ang araw ng pag-uko. Sa gayon ng Diyos ay sumainyong buhay. Saan man kayo naroon, saan man kayo makarating, at anuman ang inyong ginagawa o gagawin sa buhay, ay lagi ninyong makasama ang Diyos. Lagi na kayong papatnubayan at hindi kayo kailanman pababayaan. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat. May ganitong leksyong iniwan ang kapatid na Eranio Manalo para sa aming mga anak. Totoo ang aming narinig bilang mga magulang. Dumarating din ang mga sandali na kami nag-aalala para sa aming mga anak. Kung anong kanilang magiging kalagayan pagka kami wala na. Salamat po, sinariwa po sa amin ang leksyong ito. Patandaan namin ito. Saan man kami makarating. Maging ng aming mga anak. At nangangako kami mga magulang habang kami ay nabubuhay. Lagi namin itong ituturo at ipaalaala sa aming mga anak. Kahit sila ay malalaki na. At sa mga magulang ko may mga apo na. Ito rin ang gagawin nila sa kanilang mga apo. Sisikapin namin kahit sa aming amang kalagayan
ay makilala ka, Ama, ng mga maliliit mong mga anak. Alam mo naman ang aming sitwasyon. Nag-aalala kami para sa mga anak na maliliit po. Gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang para sila ang magturo, gumabay sa mga anak. Isalin sa kanilang yung mga kautusan. Bugigpit na ipatupad ang iyong mga kalooban sa kanilang buhay. Gabayan sila sa kanilang paglaki upang sa kanilang kabataan unti-unti nilang maunawaan ang iyong mga aral at itong kanilang sampalatayanan. Higit sa lahat, ito ang kanilang ibuhay. Matutunan nila ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga kabataan. Tulungan mo silang lahat. Huwag nilang lilimutin. Ikaw, ang aming Diyos na buhay. Lalo na kung ang mga magulang ay mawala na. Huwag nilang makalimutan. Ikaw ang aming Diyos. Paglilingkuran ka nila. Sasambahin ka nila. Ikaw ang susundin nila. Ano man ang maging sitwasyon ng buhay. O aming Ama, nananalangin ang mga magulang para sa mga anak. Huwag mo silang papabayaan. Saan mo sila makarating? Pagsabayan mo sila. Huwag mo maalisin sa puso nila ang iyong mga salita. Ang banal na pagkatakot sa iyo. Kundi tandaan nila sa kanilang mga buhay. Ikaw ang maging sandigan nila. Ikaw ang maging kalungan nila. Sa'yo sila magtatapat. Pag nakita mo, Ama, ginagawa nila ang ayos sa iyong itinagumilit, masapat naman sa kanilang buhay ang iyong pangako. Bigyan mo sila ng mabuting kapalaran sa ibabaw ng lahat. Tulungan mo silang makarating sa bayang banal. Upang sa araw ng pagkabuhay na mag-ulit, magkita-kita kami lahat para tamasahin ang buhay na malmalati. Panginoong Isus, sinumagitan mo kami sa Ama. Panginoong Isus, tumangat ng sandali kami napapagod. Hindi lang aming literal na katawan. Ang aming isip, ang aming damdamin. Pag-asa araw-araw. Maawa ka, Panginoong Isus. Huwag mo kami pinitiwan. Kung kami nagkakamali, pagtagal mo kami ipamagitan. Suti, Ama. Pagtatay mo kami kamayan at pangunahan. Lalo na ang mga kabataan. Tandaan mo na sila lahat sa iyong pagbabalik. Devoted mo kaming lahat at isama sa bayang banal. Ama, hindi namin nalilimot ang mga kapatid namin, biktima ng pag-uusig at pagigipit. Labis ang kaapihang dinanas at patuloy na dinaranas.
Ang mga nagtatago, ang mga nasa kulungan, lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Erano Manalo. Hindi sila manilimot sa aming mga mananangin. Aliwin mo sila. Patuloy maging ang kanilang pangangailangan. Patuloy na maging matatag at tumaasa sa iyong mga pangako. Mga nasa kulungan, palayain mo na po sila. Makapiling na nilang kanilang pamilya. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Dugtungan mo po ang kanilang buhay, lalo ng kapatid na Teddy. Ama, tiwalang-tiwala kami. Narinig mo ang aming mga panalangin at muli mo kaming binaspasahan sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.